Senator Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to my good friend, Secretary Vince Dizon. Secretary, we invited you here to explain. Now, tell us, convince the public watching right now na itong hinihingi nyo na ibabalik na 45 billion, na ito po ay hindi insertion, na ito po ay hindi pork barrel. How will you convince us, the bicameral committee, and the people watching us right now live? Kasi kanina pa po, inoobserbahan ko, kanina pa po siguro 1 hour na, puro negative po yung tao, ayaw. Ibubulsa lang yan, balik na naman sa dati, nanakawin lang yan, puro ganun. Walang nagsabi na good job, maganda yung patutunguhan. Wala po eh. Wala man lang nagsabi na magdudulot yan ng magandang trabaho, puro nanakawin, pinagluloko lang tayo. Mayroon pa nagsabi ito, pinagluloko lang tayo ng bicameral na yan. So, explain it to us. Tell the public, convince everybody na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion tulad ng dati, na ito po ay mapupunta sa tama, na ito po ay ika nga hindi masasayang. Kasi hindi pa tayo tapos sa flood control anomaly, ito na naman tayo. So you really, hindi mo rin kami masisi na ikaw ginigisa ngayon dito ng Senate panel dahil nga po sa tingin ng mga tao ay kalukuhan po ito at tayo ay nagdadrama dito. Kaya convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman, Senator Tulfo. Unang-una po, no, ang pinapabalik lang naman po ay yung nakaltas sa mga proyektong nandyan na rin po sa Senate version. So hindi po ito bagong proyekto. So therefore, hindi po ito insertion. No, kasi kung ano lang po yung mga proyektong nandyan na nabawasan, ibabalik lang po yung kinaltas. Unang-una po yan. Pero tingin ko po, unang-una, no, naintindihan ko po yung mga komento ng mga kababayan natin. No, at hindi ko sila nasisisi. Pero, ang gusto lang po naming sabihin is, binaba na po base sa utos at direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Ito po ay i-implement ng DPWH kung mamarapatin niyo po, kung bibigyan po ng Senado at Kongreso na pagkakataon ng DPWH na i-implement ito. I-implement po natin ito bago pa ipabid ang mga proyektong to. And if I may just read, Mr. Chairman, Section 6 of the department order that we issued, which reads as mandatory compliance prior to procurement. Sinasabi po dito, the bids and awards committees must, letter A, require certification from the concerned head of office attesting to the application of the updated construction materials price data. Ensure that no procurement shall commence without the certification from the head of office, and reject or return any project that is not duly certified. No procurement activity may proceed without meeting this requirement. Ibig sabihin po, i-approve po muna natin bago ituloy ang bidding para masigurado na totoo ngang ibinaba ang mga presyo ng mga proyekto bago pa ito ipabid. So ito po talaga tingin ko ang magiging safeguard natin. Pero syempre po kami po ay open sa kahit ano pa pong dagdag na safeguard. Kasi iisa lang naman po ang ating layunin lahat. Siguraduhin na hindi na maulit yung pagnanakaw. Lalo na dahil dito sa mga
overpriced, nakitang-kita naman talaga natin na dati overpriced po talaga ang mga proyekto. Mr. Chair, follow-up question lang kay Secretary. Mr. Secretary, nabanggit po ninyo na dumaan sa proseso at dadaan sa proseso po ulit, may bidding na dadaanan, etc. Ganon-ganon din naman po yung sa flood control, Mr. Secretary. Dumaan din po sa bidding, dumaan sa TWG, meron pang COA, etc., etc., may PCAB, may kung ano-ano, ang dami hong safety measures na sinasabi. Bakit po nakalusot yung flood control? Dumaan po sa bidding, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, dumaan sa pagdating sa district, sa bidding, etc., TWG, COA, yung pala lahat kasabwat, Mr. Secretary. So how will you convince us, how will you convince the public na this is different this time, na seryoso na po kami, na hindi na po maulit talaga, promise. Kasi mahigpit na ngayon kasi ayaw ng Pangulo. Kasi ganun din po nung nakaraan sa flood control. Dumaan po sa committee, dumaan po sa bicameral, tapos ibinaba na, i-download na po kung saan-saan, may district engineer. Pero ganun din po, nakalusot. May ghost project, merong substandard. Dumaan din naman po yun sa mga bidding, dumaan sa TWG, lahat. So, what's the difference, Mr. Secretary? Yung projects ngayon, itong pondo na ito, na halos the same lang pagdadaanan, is there anything extra, measure na para hindi na po talaga maulit tulad ng nangyari po sa flood control, Secretary Vince? Mr. Chairman, Senator Tulfo, may malaki pong pagkakaiba ngayon. Ang pinakamalaki pong pagkakaiba ngayon ay yung direktiba at ginawa ng DPWH ayon sa direktiba ng Pangulo na ibaba ang presyo ng mga materyales. Hindi pa po ito ginagawa. Hindi pa po ito ginagawa sa tagal-tagal na sa DPWH na ibinaba at ipinareha sa presyo ng merkado ang presyo ng simento, presyo ng bakal, presyo ng buhangin, presyo ng graba. Hindi pa po ito ginagawa. Yun po ang malaking pagkakaiba, Mr. Chairman, ngayon. That's all for me, Mr. Chair. Thank you. Thank you.